Isang masayang araw po. Bago ko po umpisahan ang ating video para sa araw na ito, nais ko munang magpasalamat ng lubos sa inyong mga suporta at naka 10K subscribers na po tayo. So maraming salamat po sa inyong pagtsatsaga sa panunood sa ating munting channel. So ngayong araw po, ang project natin ay ilipat itong mga dumalaga na siyang pinakikita ko sa akin likuran. Ayan po sila. Patawid dun sa ating inihandang kulungan. So baligtarin ko lang po, pakikita ko na sa inyo yung aming planong gawin. So ito po ang ating mga dumalaga. Itatawid na po natin sila papunta doon sa kabilang yon. Yun po yung ating dating unang pinagkulungan ng mga consolidated pen. So ang plano po ay itaboy lang sila. Binubuksan ni Lito yung pintuan. Oh. Tataboy lang po namin, palalakarin. Sana po ay sumunod sila sa plano. Kuha ng pang ano mo Lito. Hinto muna tayo Mar, tingnan si Lito para ano, bago maitulak. So yan po, ang hope po ay kusa silang susuot doon sa pintuan doon at nakahanda na po yung mga pangharang para ma-guide sila patawid doon sa kabila. So yan po. O, lapit ng kaunti Mar. Dito pahingi na sa ako. O, doon ka sa kabila, no? O, sige. Yan po sila. Nagdadalawang isip na, may umiikot na. Kailangan lang pong may manguna. Pag may una pong tumawid sa mga yan, magsusunod-sunod na yan. Huwag mong bibiglain, Mar. Yan. Nakapokus naman sila dun eh. O, lapit uli. O, huwag ka nang babalik. Sumunod ka na sa mga kasamahan mo. Yan. Dun sa gilid. So yun po. Nakalipat bahay na sila. Ngayon po ang gagawin lang ay isasara na. Ito po yung gate ng kulungan. Markalas yung tali ng mga pangharang doon. So yan po. Dito na sila sa kanilang bagong lugar. Dito na lang po ako sa unahan dahil wala pa akong footwear para sa areang ito. At nasabugan na po natin ito ng apog at asin. So dito na po ang kanilang sunod na kainyan. Yung pong mga inahin naman na kailangang itawid dun sa kabila, yung ating mga ikakal, ay ipapasok na rin po namin dito para hindi na po sila mabulugan ni Mario at paisa-isa po namin kakatayin. So ito po ang ating magiging bagong breeding pen. Pero eventually po, itong mga pumasok dito ay dito talaga mapapatira sa ating large breeding pen. Kaya lang po, hindi pa namin naayos ng maigi ito. Kaya dito muna sila. Ang mapapasama pa po sa mga ito ay yung mga una nating nag-anakan na dun sa Sampaloc. At mapapapunta rin po ang mga yon dito sa ating breeding pen
na actually hindi po pala dito mapapapunta yung mga yon. Doon sila sa kabila mismo pupunta para si Mario na ang kakasta sa kanila. Ito pong mga ito ay pagpapahingahin lang muna natin dito, hindi pa naman po pwedeng i-breed. Ang mga ito by February into March pa po namin magagamit para pakastahan ang mga dumalaga nating ito. Kaya yung mga una pong anak ng mga dumalagang ito ay malamang abutin na pang November at December natin. So yun po, patuloy naman ang aming paglilinis dito sa unahan ng mga bagong kulungan natin para po mas madali ang ating magiging pagpapakain at pag-maintain ng mga alaga. So dito po, sa pen na ito, mapapalagay naman yung ating mga inahin na galing sa sampalok pag naawat na po namin yung kanilang mga biik next month. So magtatabi po muna ang dalawa nating breeding pen at may iwan po si Mario dito. Dito po sa kabilang ito ay ilalagay natin yung ating dalawang buluganin na QB Cross Berkshire. Pagka nakastahan na po nila si Kay at yung dalawa nating Pampanga native. So yung mga yun naman po ay nandito lang sa ating area ng rabbitry. Ngayon pong naipon na namin ganyan, ang next step naman ay i-booster shot po sila. So ito po ang ating mga magiging susunod na galaw. Yung pong dalawa nating QB Cross Berkshire dito. Yan pong batik. At yan pong may puti sa ulo. Yan po. QB Cross Berkshire po yan. Kasing edad nitong ating mga Pampanga Native Cross Q Black. Pero kung titignan nyo pong ganyan, mas malaki pa itong ating mga QB Cross Pampanga Native compared dito sa ating mga melahing Berkshire. So, ang mangyayari po, itong dalawa nating Pampanga Native Cross QB, mag-i-stay po dito sa pen na ito. Yung pong QB Cross Berkshire naman natin ay tatawid. Dito po, sa pwesto nila Kay, pupunta yon. Kaya po itong dalawa naman nating QB Cross Pampanga Native na gilts ay ilinapit na namin ang kulungan dito dahil ang next move po ay itong dalawa itatawid dito kasama si Kay. At yung dalawa po nating QB Cross Berkshire na boar ay dadalhin din dito. Ito naman po dalawa nating QB Cross Berkshire na gilts ay tatawid doon sa kulungan ng ating dalawang buluganin na QB Cross Pampanga Native. So wala po tayong magiging inbreeding nun, magkaiwalay po ang bloodline na gagamit natin. So yan po ang kasunod na galaw dito sa farm. Kakalasin lang po yung mga pinangharang at kasunod pong galaw ay itong mga ito. Pakikita ko na lang po ito pag nailipat na namin at napagsama na namin sila. So ito po yung ating consolidated pen. At bukas naman po ay huhulihin namin yung mga biik dito upang mabakunahan po ng hog cholera. So yan po ang ating magiging mga galaw.
Yan, replenish po tayo ng ating supply ng apog. 20 bags po. 220 po ang isang sako na 40 kilos. Kaya dyan po muna sa bodega ang lagay. Gawa ng kanina nga po ay nagtawid na tayo ng ating mga dumalaga. So ang practice po natin ngayon ay kada malilinis po ang kulungan o mababakanti ang kulungan, lilinisan po. Kaya sinilaban na po yung mga natirang damo. Kinalaikayan na rin po ng mga nakakalat na bato. At bukas, sasabugan na po ng apog at asin. Kaya po kumuha na ako ng resupply natin ng apog. Magpapahingain po ito at sa isang linggo ipopospone ko na po. Bala ko sana this week, pero ngayon nga lang namin na ilipat. So disinfect po muna, i-update ang apog at asin. Pagkatapos po ay iwiwin na natin yung malalaking biik na galing dito sa ating consolidated pen at doon po sa ating second breeding pen na siya naman nating papasyalan sa likod. Nakausap ko po si Ka-Farmer Engel. Malalaki po ang demand ng lechon ngayon. 25 to 30 kilos. Sabi ko, yung sa akin ay magto 25 kilos pa lang. Kaya either next week po o towards the end of the month na ako maghahatid ng baboy sa kanya. Yan po, napakanti na itong kulungan natin. At next week, magkakaroon po ng bagong kapitbahay, itong ating 48 na palakihin. Pag po nabawasan namin ito at ang natitira ay yung maliliit na lang, pagsasamahin ko na po uli sila dito sa ating mga itatawid, yung mga awatin po natin next week. Pagsasamahin ko na po doon para ito naman pong kulungan na ito ang makapagpahinga ng matagal-tagal dahil sasandali po yung naging pahinga ng So ito pong ating tatlong kulungan nun ay magiging baboy free dahil sa Feb po ang una nating mga iwawalay ay yung galing dun sa Sampaloc na ang paglalagyan naman po natin ay yung halos 2 taon na po nating pinagpahinga, yung tawid po ng bako. Ayan. Yun po ang ating mga awati ng Feb March. So ito pong ating excuse me po, itong ating extension area po ng second breeding pen ay maayos na ang painuman. Wala naman pong problema yung ating pakainan dito, sufficiente siya. So pag may aanak na po dun sa ating 30, hindi ko po matandaan kung 32, 4 or 36 yung ating mga inahin dito po sa ating original area ng second breeding pen. Pag may aanak po ay itatawid na namin kaagad dito. So yung po mga bagong biik ay dito na uli natin maiipon. Dito naman po ay pagpapalit din tayo na siguro po mga 10 o 12 lang dito. Kaya yung paglalagyan po natin ay kakaupo lang mauna ang mapapalagay. Siguro po ay may 12 dito at meron ding mga 12 dun sa may unahan. Kaya po mga 24 lang ang magsasama-sama doon. Yan po ang ating mga inahin dito sa original area. Matagal na po tayong hindi nakakapasyal dito. Kapasok po ako. Yan po ang mga inahin natin. Kada galaw ay umaalikabok. Tuyong-tuyo na po ang lupa dito sa Pampanga. Yan po si Batik. Heavy pregnant na po yan. Ate. Ito po si Tanso. Yan po.
Yan, pag lumaglag na po ng ganyan ng tiyan, malapit na pong umanak yan. Mga in 2 weeks, umaanak na po yung ganyan. Pag po mabilog pa yung tiyan, hindi pa po malapit umanak yon. Alam lang natin na buntis. Pero pag lumaylay na po ng husto, katulad ng isang ito, yan po, pag laylay ng ganyan, malapit na pong umanak yan. So, dun po tumawid si Batik. Ito po si Puti. Te, tatampo ka na, Puti. Di ka na nalapit sa boses. Binabawalan ka sa mga biik. Kasi po, pag nalapit si Puti sa biik, pinapalo ko po sa pigi para hindi niya ugaliing napunta sa mga biik. Kaya medyo naging mailap po siya. Mate? Hmm? 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 Huh? Huh? At ayun po yung ating mga biik. May malalaki na po sa mga ito, kaya ready na ang awatin. Ayun po, pag nagkarera, ang alikabok, nakikikarera rin. So ito po ang ating mga protektahan naman, kaya po itatawid natin doon kada may aanak. So ayan po, karera ng daga. Kaya po hanggang dito na lang muna ang ating video for today. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.